Sa kabila ng sunod-sunod na napaulat na krimen nitong mga nakalipas na araw, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pinatutuan ng pamahalaan ng mga insidente ng krimen. Tago man ka dyan, ha? Ha? Tago ka? Ang ulat ng Philippine National Police na bumaba ng 20.6% ang crime rate sa bansa nitong na buwan. Nabibigyan lamang magita kayo ka, ha? Pero sabi ni Castro, may mga lugar pa sa bansa na walang naitalang krimen at mabilis ding na-aksyonan ng pulisya ang mga ano naman gaway ka? Maldita manggugagod. Ha? Pero sa kapapalahatan sa mga lugar, may mga lugar po tayo sa natin po ng na wala pong nangyaring krimen. Inyat. Nagkakaroon lang po kasi at naka-highlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero Ikaw, Minggel. again, Minggel. Minggel. Ano man ka, ha? Ang Pilipinas, pero Ikaw, ano man ka? Tago man ka diya. Sa kabila ng pangamba ng ilan sa seguridad, nanindigan ng palasyo na iba ang pinapakita ng datos ng PNP. Patuloy rin anya operasyon ng pulisya upang mapigilan ang mga krimen at mapanatili ang seguridad ng publiko. Kasama mo sa Dinigan... Ikaw, ano ni tungtong man ka diya sa rice cooker, ha? Ha? Naog diya, naog. Init. Tamang tinatakip ng mga otoridad. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng Lonely man ka, ha? Bore National ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Komisyon ang Nagkaramolo ng mga mahilig ng balita sa si Sander Kayabiyab magbabalik ang RMN Network News. Pananagutan. Kailangan may managot. Maraming pangako. Maraming hamon. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin na anod sa nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo. At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalimang yugto sa RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan. Sabi mga tingin-tingin dyan, ha? Ano tinatingin-tingin mo dyan, ha? DCXL News, RMN Manila at ng social media accounts ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Network. Kasama ang buong pwesta ng mga Radyoman Live mula sa batasang pambansa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tunan ng Pangulo ang ikalimang yugto sa RMN Network Special Coverage. Special Coverage. RMN Network News. 7:25 ang oras ngayon. Muling nakaranas ng pangharas ang mga Pinoy crew ng CRP Sierra Madre mula sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na magkagit-gitan ang barko ng Chinese Coast Guard at rubber boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kitang-kita sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines. May hinahog itinaboy ng dalawang rubber boat ang rigid hull inflatable boat ng CCG na may 8 tauhan dahil sa paglapit nito sa PRP Sierra Madre para kumuha ng mga picture at video. Kahit nalisahan ng CCG ang lugar, naghampas ang tauhan ng Philippine Navy na nagtama naman ng sugat sa ulo. Hindi na ng Department of National Defense ang insidente at iginit na lalo lang Ano naman ka diya, ha? ang kredibilidad at iwala sa China. Para naman sa Department of Foreign Affairs, hindi katanggap-tanggap ang panibagong pangaharas sa ating mga tauhan, sa ating mga sundalo at hindi nila palampasin ang ganitong uri ng incident.
Alas 7:26 na po, 7:26 na ating oras, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na namatay ang dalawang Pinoy seafarers matapos atakihin ng mga drone ng mga barkong binibiyahe sa Northern Black Sea. Ang DMW Secretary Hans Leo Kaknak, siyam na barko, isang saan at 29 na tripulanteng Pinoy ang inatake habang dumaraan sa mga pantalan ng Ukraine at Russia. 139, and we are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil products or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Sabi rin po ng DMW, 12 Pinoy na seafarer ang sugatan doon kung saan 4 na ang napauwi sa Pilipinas. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya para maproseso ang pagpapauwi sa 2 nasawi at sa isang tripulanteng patulong na pinaghahanap. Efforts remain ongoing for the recovery and repatriation of the deceased and the missing crew members. Yung isang deceased, 2 ang fatalities. Yung isa, July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified Uripin yan si Ningay, ha? of the seafarers. Mm-mm. For his repatriation and Maliit pa yan, ha? by the DMWO to the family. Yung second, it just happened yesterday. Maliit pa yan. So we are still in the process of reaching out to the family. The Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaknak. Tindero ng prutas dyan po sa Cebu City nag-viral matapos niyang mahubaran ng short habang dinadakip ng mga otoridad. Ang buong kwento kasama natin sa balita si Radyoman Jing Gallardo ng RMN Cebu. Umani ng sari-saring reaksyon galing sa mga netizen ang kumalat na video ng isang fruit vendor